Father, ano ho ba ang panuntunan diyan sa Vatican sa vacancy po ng Santo Papa in case lang kasi ho hindi naman po natin maitatanggi na ito'y pinag-uusapan na rin diyan mismo sa Roma, no? In case po ng ang Santo Papa is unable to function physically po because of whatever sitwasyon ng kanyang kalusugan, ano ho ba ang usually po ano ba ang panuntunan po ng Roma ng Vatican sa sitwasyon po na ganon? Oo, okay, sige. So, for example, yung usual na cases, halimbawa, ng time ni John Paul and Pope John Paul, and then yung before sa kanya, for the past 500 years yata, no, na pag namatay yung Pope, and then may mga nakaset, sa ngayon, may nakaset na talaga na procedures, na protocol, in case na walang Pope. So, it's either mamatay yung Pope, halimbawa, na in the case of John Paul, or mag-resign, kagaya ni Pope Benedict, na so may time na nawala yung Pope, may protocol na alam exactly kung anong gagawin. Halimbawa, may 2 weeks muna na hintayan bago mag-call ng meeting yung dean na tinatawag, dean of the cardinals, after 2 weeks pa. And then may 1 week na reflection. Lahat ng cardinals nandun, pati yung mga hindi na mag-vote kasi above 80, hindi na reflection, tsaka pa lang mag-vote. So lahat yan naka-specify na lahat, no? Exactly saan sila titira, paano yung mga booths, paano yung mga confessor, lahat yan naka-kompleto na. Ngayon, magpapasok lang yan pag namatay yung Pope or pag nag-resign yung Pope. Ngayon, habang may Pope pa, wala pang ano yan, no? Wala pang effect yan. Opo, kasi kung babalikan po natin, Father, yung nangyari po dito kay Pope Francis, nag-resign po, di po ba, no? Si Cardinal Ratzinger, that time, nag-resign siya. Pope Benedict. Opo, si Pope Benedict, kaya po nagkaroon ng vacancy, kaya po nag-convene nga yung conclave. Opo, at siya nga ang nahalal. Opo, no? Opo. Yun ang kauna-unahang resignation po yata in 500 years, no? Sa history po ng Vatican. Yes, tama, sir. Opo. So, sa ngayon po, Father, na sa usapin po ng vacancy, kung who will call on the conclave to convene kung sakasakali po, meron ho bang munang parang grupo na magdedesisyon na it's about time to call the conclave at pag-usapan na po ang possible successor kung physically po ay incapacitated na po ang ating Santo Papa o talagang maghihintay po tayo ng sorry po ito po lamang po theoretical discussion, maghihintay po sa pagpanaw? Sa ngayon actually wala kasing naka-detail talaga na procedures. So as of now nakalagay lang halimbawa namatay yung Pope or kung mag-resign yung Pope. So I'm sure depende na yan, no? Case to case basis. I'm sure kung incapacitated yung Pope, then yung mga cardinals malamang mag-uusap-usap din naman, no? Kung anong gagawin nila.